Unang-una sa lahat, magandang hapon sa lahat ng kapwa ko Pilipino at sa mga nasa abroad. Palagi kayong mag-iingat dyan dahil nasa malayo kayo sa pamilya nyo. Kaya lagi kayong mag-iingat dyan. Magandang hapon sa Luzon, Visaya at Mindanao. Unang-una, ang message ko na to ay para sa mga tumatakbong kandidato. Sana mapakinggan nyo ang sasabihin ko kasi para sa inyo to. Unang-una, ako'y napapaisip at naguguluhan sa mga nangyayari at pinapakita nyo. Bakit kailangan nyong manira ng kapwa nyo kandidato para na makaupo sa pwesto na yan bilang Pangulo? Kung mahal nyo ang kapwa nyo, hindi mo na kailangan manira ng kapwa mo kandidato para lang sa pwesto na yan. Bagkus, kaysa nagsisiraan kayo, magtulungan kayo para gumanda yung bansa natin, hindi yung magsisiraan kayo. Diba hangad nyo na gumanda ang ating bansa? Hangad nyo rin na gumanda ang pamumuhay ng kapwa nyo Pilipino. Bakit hindi kayo magtulungan? Hangad nyo naman palang gumanda yan. Hangad nyo naman palang gumanda ang bansa natin. Ang ganda ng layunin nyo, paganda ang bansa natin. Pero bakit kayo naninira ng kapwa nyo kandidato dahil lang sa pwesto para maging Pangulo? Hindi nyo kailangan gawin yan. Kasi kung talagang hangad nyo na maayos ang bansa na to, hindi papasok at hindi sasagi sa isip nyo ang manira sa kapwa nyo. Bakit ba lagi nyo sinisiraan si Bongbong Marcos? Kahit wala naman siyang ginagawa sa inyo. At bakit ba takot na takot kayo na maupo si Bongbong Marcos bilang Pangulo? Bakit ba kayo natatakot? Kung hangad nyo ay gumanda ang bansa na to, magkaisa kayo, magbigayan kayo, magparaya kayo. Si Bongbong Marcos ang mahal ng bayang ito at mahal ng kapwa niya Pilipino at mahal siya ng taong bayan. Kaya kahit saan siya pumunta, madaming sumusuporta sa kanya, sa karaban niya. At noon pa hanggang ngayon, pinapakita niya sa kapwa niya Pilipino na mahal niya ang Pilipino at gusto niyang maayos ang pamumuhay ng Pilipino kahit sa simpleng paraan lang. Huwag kayong manira. Huwag niyo siraan si Bongbong. Bakit ba takot na takot kayo sa kanya? Mag-focus na lang kayo sa pagtakbo nyo.
Kung kayo ang ilinalaan ng panahon, kayo. Pero kung hindi, hindi. Kaya wag na kayong manira ng mga kandidato. Lalo na si Bongbong Marcos, wag niyo lang sisiraan. Hayaan niyo siya na tumakbo bilang pangulo. Challenge nga, 'di ba? Challenge 'yan. Hindi niyo kailangan manira. Dapat nga maging masaya kayo kasi may katunggali kayo eh. Doon nyo malalaman kung sino yung mahal ng taong bayan at sino ang gustong maging pangulo. Unang-una, hindi kayo uupo sa pwesto na yan pag hindi kayo naluklok ng taong bayan. Yan ang tatandaan nyo. Kung gusto nyong mailuklok ng taong bayan, mahalin nyo ang kapwa nyo kandidato. Mahalin nyo ang kapwa nyo Pilipino. Hindi yung sisiraan nyo. Huwag ganun. Hangad nyo palang gumanda ang bansa na to. Bakit kailangan nyo pang manira o magsiraan para lang sa pesto? Masasabi ko lang sa inyo, sa mga natakbong pangulo na yan, accept si Bongbong Marcos. Mahalin niyo muna ang mga Pilipino para mahalin din kayo ng taong bayan. Hangad niyo maging pangulo, mahalin niyo muna ang kapwa niyo. Hindi yung maninira kayo. Sira kayo sa tao. Paano kayo mananalo? Una nyong gawin, mahalin nyo ang kapwa nyo Pilipino. Mahalin nyo ang taong bayan. Ipakita nyo para sa susunod na taon, malay mo, isa na sa inyong iluklok ng taong bayan dahil pinapakita nyo. Pero sa ngayon, huwag muna kayo tumakbo. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi sira kayo sa taong bayan. Mahalin nyo muna ang taong bayan. Mahalin nyo muna ang kapwa nyo bago kayo tumakbo ng pangulo. Kasi hindi nakikita sa inyo yung kagaganda ng bansa na to. Hindi nakikita sa inyo ng taong bayan na may malasakit kayo sa Pilipino, na may malasakit kayo sa kapwa nyo. Hindi yan nakikita ng taong bayan sa inyo. Masisira at masisira lang kayo sa taong bayan pag pinagpatuloy nyo pa yung ginagawa nyo na paninira sa kasama nyong kandidato na si Bongbong Marcos. Masisira ang imahe nyo, masisira ang pangalan nyo sa taong bayan pag pinagpatuloy nyo pa yung ginagawa nyo. Kaya kung ako sa inyo, dahil hangad nyo naman din na gumanda ang bansa natin at hangad nyo rin na gumanda ang buhay ng Pilipino, magpaubaya kayo. Paubaya nyo kay Bongbong Marcos ang pesto kasi siya ang mahal ng taong bayan ngayon, noon hanggang ngayon. Kasi pinapakita ni Bongbong Marcos na mahal niya ang Pilipino noon hanggang ngayon. Hindi sila nagbabago. Family Marcos hindi nagbabago sa Pilipino. Yan ang gayahin nyo. Kaya siya ngayon ang linuluklok ng taong bayan
bilang Pangulo kasi sa kanya nakikita sa kanya ang tunay na pagbabago na hinahanap ng taong bayan at hinahanap ng kapwa Pilipino na kay Bongbong Marcos ang pagbabago na hinahanap nila at hindi sa inyo nakikita. Bagkus, paano hindi nakikita sa inyo? Kasi hindi nyo pinapakita sa taong bayan, sa kapwa nyo Pilipino, na mahal nyo ang kapwa nyo Pilipino, na mahal nyo ang taong bayan. Hindi nyo pinapakita sa kanila. Kaya paano kayo mamahalin ng kapwa nyo Pilipino? At paano kayo iluluklok ng kapwa nyo Pilipino? Kung sa unang-una pa lang, naninira na kayo ng tao, naninira na kayo ng kapwa nyo. Hindi nyo kailangan manira ng tao. Hindi nyo kailangan manira ng kandidato para maging Pangulo kayo. Pag mahal kayo ng Pilipino, kayo ang ilalagay sa pesto. Pag pinakita nyo sa Pilipino, pag pinakita nyo sa taong bayan na may malasakit kayo sa bansa at mahal nyo sila, kayo ang iluluklok dyan bilang Pangulo. Pero hindi yan nakikita sa inyo. Kay Bongbong Marcos nakikita ng tao. Kaya kung ako sa inyo, wag nyo nang ituloy yung pagtakbo nyo. Kasi pag pinilit nyo ang pagtakbo nyo bilang Pangulo at pinilit nyo ang paninira nyo kay Bongbong Marcos, sira kayo sa taong bayan, sira kayo sa kapwa nyo Pilipino. Kahit kailan hindi na kayo mamahalin ng kapwa nyo Pilipino pag hindi kayo nagbago. Kaya kung ako sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Magbago kayo. Mahalin nyo muna ang kapwa nyo at mahalin nyo ang sambayan ng Pilipino. Ipakita nyo, hindi sa salita, nasa gawa. Ipakita nyo yan sa taong bayan. Baka sa susunod na halalan, kayo na ang iboto pagtapos ni Bongbong Marcos o ni Inday Sara Duterte. Huwag kayong mainip na maging Pangulo. Darating kayo dyan. Huwag lang ngayon. Huwag muna ngayon kasi hindi kayo mahal ng Pilipino. Hindi kayo mahal ng taong bayan. Kasi wala kayong pinapakita sa kanila na mahal nyo rin sila. Hindi nyo rin pinapakita sa kanila na malasakit kayo sa bansa na to. Hindi nyo pinapakita yan. Kaya dinalayuan kayo ng kapwa nyo Pilipino. Lumalayo ang loob sa inyo ng taong bayan. Kasi hindi nyo pinapakita sa kanila yan. Si Bongbong Marcos at yung Silakay, noon pa hanggang sa ngayon, minahal na sila ng taong bayan. Lalo na ngayon, mas lalo siyang minahal ng taong bayan. Dahil sa pinapakita nila sa mga Pilipino na may malasakit sila sa bansa. Gusto nilang mapabuti ang buhay ng Pilipino. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, huwag muna kayong tumakbo. Mag-withdraw na lang kayo.
Kasi hindi kayo may luluklok ng taong bayan kung hindi kayo magbabago. Hindi nyo babaguhin yung mga ginagawa nyo, yung mga sistema nyo. Sa paninira pa lang ng kandidato, doon pa lang sira na kayo. Paano pa kayo mamahalin ng kapwa nyo Pilipino kung kapwa nyo Pilipino sinisiraan nyo? Paano nyo masasabi na hangad nyo gumanda ang bayan na to? Hangad nyo na gumanda ang buhay ng Pilipino? Paano nyo nasasabi yan kung kapwa mo Pilipino na kandidato sinisiraan nyo? Paliwanag nyo nga yan. Bakit? Paliwanag nyo. Paano kayo mamahalin ng Pilipino kung ganyan kayo? Sige nga. Kaya masasabi ko sa inyo, hangad nyo na gumanda ang bansa, hangad nyo na gumanda ang buhay ng Pilipino, magpaubaya kayo. Si Bongbong Marcos ang paupuin nyo. At ang payo ko lang, suggest ko lang to para sa akin. Sa loobin ko lang to, na papayo ko lang din. Nasa sa inyo yan kung gagawin nyo. Pero para sa akin, ikabubuti nyo rin yun. Ang una nyong gawin, mahalin nyo ang Pilipino, mahalin nyo ang kapwa nyo. Tumulong kayo na maayos ang bansa na to. Magpaubaya muna kayo ngayon kay Bongbong Marcos kasi siya ang mahal ng bayan na to. Siya ang mahal ng kapwa niya Pilipino. Siya ang mahal ng buong Pilipino. Siya ang mahal at siya ang iluluklok bilang Pangulo. Kaya mag-withdraw na kayo. Magpaubaya na muna kayo. Hangad nyo rin naman na gumanda ang bayan eh. Hangad nyo rin naman na gumanda ang bansa. Pwede mag-withdraw muna kayo. Magpaubaya kayo na si Bongbong Marcos muna paupuin natin bilang Pangulo. Kasi siya ang linuluklok ngayon ng kapwa natin Pilipino. At siya ay mahal ng kapwa natin Pilipino. Kasi sa kanya nakikita ang mga pagbabago na hinahanap ng kapwa natin Pilipino at hindi nakikita sa inyo. Kaya kahit anong gawin nyo, hindi kayo mananalo kung hindi kayo luluklok ng taong bayan. Sabihin natin may naniniwala pa sa inyo, iilan lang yan. Hindi yan mananalo sa bilangan. Sira na kayo sa tao, natalo pa kayo. Kaya kung ako sa inyo, habang may panahon pa, magpaubaya muna kayo. Paubaya kayo na si Bongbong Marcos ang paupuin nyo. At gawin nyo, tulungan nyo na lang siya sa pag-unlad ng ating bansa. Bansa natin to, hindi bansa ng iba to. Tayo ang nandito. Tayo, ang pamilya natin nandito. Pamilya nyo, pamilya natin lahat nandito sa bayan na to. Magtulungan tayo. Kaya masasabi ko, mag-withdraw na muna kayo. Paubayan nyo na kay Bongbong Marcos to. Pakita nyo muna sa tao, sa kapwa nyo na mahal nyo sila. Pakita nyo muna sa taong bayan na mahal nyo siya. At ipakita nyo na nagbabago rin kayo. Para sa susunod na halalan, baka kayo na ang iluklok ng tao. Hanggang dito na lang po ang aking mensahe. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube, L. Andy Vlogs,
Para susunod na vlogs ko, masubaybayan nyo yung sasabihin ko ulit. At bibigyan ko na ng mga pangalan yung mga kandidatong tumatakbo sa unang vlog na to. Bibigyan ko na sila ng mga pangalan sa susunod na vlog ko. Maraming salamat sa inyo mga kapwa ko Pilipino. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi. Bye bye.